Hello! Pasensya na mga idol kung natatagalan ang bago nating episode dahil sa nahirapan pa akong hanapin ang mga karugtong na eksena ng recap na ito, sapagkat nagkanda-hiwa-hiwalay na ang mga eksena ng larawan kaya naman sumakit na ang ulo ko kakahanap. Ito ang halimbawa. Kung makikita nyo ayan ang eksena, tapos biglang mapuputol at hahanapin ko na naman kung saan napunta ang kasunod. Pero bago yan shoutout muna tayo. Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan nakuha na rin nila Yezuan ang Earth of Tao principle mula sa Master Mansion. Ipinakita rin ang pagpatay ni Yezuan kay Shu Qing matapos nitong sabihin na 10 million gold coins lamang ang kanilang maibibigay bilang kabayaran ng martial arts skill book na ninakaw sa kasagsagan ng auction, at ang huli ay ang pagdukot ni Fen Zhu sa kapatid ni Yezuan. Kaya't atin nang simulan ang susunod na kwento. Nagsimula ang eksena kung saan kitang-kita sa mukha ni Yezuan ang tuwa ng makarating na sa Kenlan Academy habang tinatawag nito ang kanyang kapatid at hindi alintana ang pagbuhos ng ulan. Subalit sa kanyang pagdating ay nanlaki ang mata ni Yezuan sa kanyang nakita nang bumungad sa kanyang harapan si Jianzi na duguan at nanghihina mula sa harapan ng tarangkahan, matapos maranasan ang panggugulpi sa kamay ni Fen Zhu. Kaya naman naitanong ng ating bida kung ano ang nangyari at kung nasaan ang kanyang kapatid at ang iba pa nilang kasamahan. Samantala sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay agad na nilapitan ni Yezuan si Jianzi at walang pag-aalinlangan na inalalayan niya ito habang nanginginig at duguan, at nakasalalay sa kanyang mga bisig si Jianzi na mahina nitong sinabi ang nakakagimbal na balita na dinakip ni Fen Zhu ang kapatid ni Yezuan patungo sa Kuraki Academy. Napakunot naman ng noo si Yezuan matapos marinig ang balita mula kay Jianzi, kaya't naitanong niya kung sino ang hangal na dumukot sa kanyang kapatid. Nasinagot naman ito habang bitbit siya ni Yezuan na ang may kagagawa ng pagdakip sa kanyang kapatid ay si Fen Zhu. Dagdag niya pa na antayin na lamang ni Yezuan ang pagbabalik nila Deputy Dinji upang sama-sama silang tumungo sa Kuraki Academy. Sa paglapag ni Yezuan sa loob upang isilong si Jianzi ay agad siya nitong kwenelyuhan at pilit na sinasabi habang nanghihina kung narinig ba nito ang kanyang mga tinura dahil si Fen Zhu ang number 1 disciple ng Kuraki Academy at bukod pa roon ay naroon rin si Biqin na isa sa pinakamalakas nilang disciple kaya't maaring ikamite ni Yezuan ang pagsugod rito. Gayunpaman ay wala nang pakialam ang ating bida at nagmamadaling umalis na balak pa sanang pigilan ni Jianzi at huwag maging padalos-dalos ang pagkilos nito. Subalit winika ni Yezuan mas mabuti na siya ang mamatay kesa hayaan niyang mapaslang ang kanyang kapatid. Mula naman sa Kuraki Academy sa harap ng napakalaking tarangkahan ay pinakitang nakabitin ang kapatid ni Yezuan na nakagapos ang mga kamay at wala man lang kalaban-laban. Habang nasa ibaba naman ang maraming disciple ng Kuraki Academy hawak-hawak ang mga espada na tila handang lumaban agad sa sinumang lalapit. Ngunit hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at agad na dumiretso sa gitna ng ulan at sa bawat hakbang niya ay ramdam ang bigat ng damdamin at galit sa puso, habang hawak niya ang kanyang espada na nakahandang harapin kahit buong academy, mailigtas lamang ang kanyang kapatid. Samantala sa kabilang banda naman ay unti-unting minulat ng kapatid ni Yezuan ang kanyang mga mata kahit na nanghihina ay pilit niyang binanggit ang pangalan ng ating bida, at dahil dito ay hindi na nakapagtimpi si Yezuan kaya't inilabas nito ang kanyang malakas na enerhiya sa buo niyang katawan dahil sa galit, at sa kabila nito ay mabilis naman na umatake ang isang disciple ng Kuraki Academy habang hawak ang espada nito at binabanggit na mamatay na si Yezuan. Agad namang tinitigan ni Yezuan ng masama ang paparating na kalaban at tila walang takot na nararamdaman sapagkat ang tanging naisipan niya ay ang mailigtas lamang ang kanyang kapatid. Gayunpaman sa pagsugod ng hangal na disciple ay mabilis lang itong inatake ni Yezuan dahilan upang mahati ang katawan nito sa gitna sa isang iglap. Ikinagulat naman ito ng ibang mga disciple ng kanilang mapagtanto na si Yezuan ay isang sword cultivator kaya naman agad silang naghanda upang harapin si Yezuan at ipaghiganti ang kanilang mga kapwa disciple na pinaslang nito.
Ngunit habang sila ay naghahanda ay bigla na lamang winisiwas ni Yesuan ang kanyang espada na hamati sa katawan ng lahat ng disciple na nasa kanyang harapan at tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagawa. Maya-maya pa'y dumating ang headmaster ng Kangmo Academy na isa rin pala na mataas na opisyal ng Kuraki Academy, at naitanong nito si Yesuan kung ito ba ay tumungo sa kanilang akademya upang pumaslang lang ng kanilang mga disciple at kung napapagod na raw ba si Yesuan na mabuhay pa. Subalit hindi naman na pinansin pa ni Yesuan ang mga sinabi nito at galit na isinigaw kung sino ang disciple na nagngangalang Fenju habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa galit, ay sinagot naman ito ng headmaster na sino ang tinutukoy nitong Fenju dahil halos lahat ng disciple roon ay nagngangalang Fenju. Kasabay nito ang kanilang pagtawa ng malakas dahil tila nahihibang na raw si Yesuan. Ngunit dahil sa pang-iinsulto nito sa kanya ay mas lalong nagalit si Yesuan dahil kung ganoon raw ay lahat ng ito ay mapupunta sa impyerno. Kasunod nito ang pagpapakawala niya ng isang atake patungo sa headmaster na agad naman nitong nadepensahan habang sinasabi pa nito na napakahambog raw ni Yesuan. Sa pagpapatuloy ang kanilang sagupaan ay may isang atake ang sumulpot upang pigilan ang ginawang atake ni Yesuan, at mula roon ay ipinakita si Fenju na kakarating lang sa eksena at sinasabihan nito ang headmaster na hindi na nito kailangan pa harapin si Yesuan sapagkat siya na ang makikipaglaban rito. Samantala mula naman sa ibaba ay naitanong ni Yesuan kung ito ba ang nanakit sa kanyang kapatid at dumakip, na sinagot naman ni Fenju habang mabilis na umaatake na kung ano naman kung siya ang may kagagawan dahil matapos raw niyang paslangin si Yesuan ay paglalaruan pa nito ang kanyang kapatid. Hindi naman nagustuhan ni Yesuan ang mga sinabi nito at agad pinagbantaan si Fenju na kanya itong papaslangan at mabilis na gumawa ng isang atake dahilan upang mapawalang bisa ang ginawang atake ni Fenju. Gayunpaman ay sinabi ni Fenju nang may pang-aasar na maganda ang hawak na espada ni Yesuan ngunit masyado namang mabagal ang pagkilos nito. Mabilis na kumilos si Fenju patungo sa itaas ni Yesuan at pinakawala ng sunod-sunod na atake gamit ang kanyang kamay na lumikha ng matatalim na slashes na agad namang tumama sa ating bida. Ngunit sa kabila ng natamong pinsala ni Yesuan ay hindi siya nagpapatinag rito at agad tumalon sa ere upang umanda ng isang malakas na atake kasabay ng pag-ipon ng enerhiya sa kanyang espada. Matapos makapaghanda ni Yesuan ay hindi na ito nagsayang pa ng oras at mabilis na pinakawala ng malakas niyang atake patungo kay Fenju dahilan upang ito ay tumilapon ng tamaan siya ng atake ni Yesuan. At habang siya bumubulusok palayo ay kitang-kita sa kanyang mukha ang pagtataka at naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit lubhang napakalakas ni Yesuan. Subalit muling naghanda si Yesuan ng isang malakas na atake upang tuluyang paslangin si Fenju na mas lalong pinatindi ang pagpapalabas niya ng aura sa kanyang katawan, na naging sanhi naman kung bakit tila manginig sa takot si Fenju at manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang enerhiyang nilalabas ng ating bida. Napasigaw naman si Fenju na halos mamuti ang kanyang mga mata nang tamaan ng ginawang atake ni Yesuan na tumagos at hamati sa kanyang katawan dahilan upang ito ay mapa-atras at bumagsak. Samantala pagkatapos paslangin ni Yesuan si Fenju ay matatag siyang tumindig habang kita sa kanyang mukha ang bakas ng pagkapagod sa paggamit niya ng enerhiya at sambit ni Yesuan na ito ang nararapat sa mga hangal na nais saktan ang kanyang kapatid. Mabilis na lumapit si Yesuan sa kinaroroonan ng kanyang kapatid habang tinatawag nito ang ating bida ay tila di alintana ni Yesuan ang mga hangal sa paligid habang hawak pa rin ang kanyang espada na handang kalabanan kung sino man ang haadlang. Maya-maya pa ay agad na pinutol ni Yesuan ang lubod na nakatali sa mga kamay ng kanyang kapatid at mabilis itong sinalu mula sa ibaba kasabay ng paghingi niya ng tawad dito dahil sa nahuli siya ng dating. Sa kabila nito ay pilit na nagsalita ang kapatid ni Yesuan kahit na nanghihina na natatakot ito dahil sa mga nangyari gayunpaman ay pinalakas ng ating bida ang loob nito na huwag na itong mag-alala dahil iuuwi niya na ito sa kanilang Kenlan Academy, ngunit nang tatangkain na sanang umalis nila Yesuan ay may isang elder ang sa kanila ay hamarang sapagkat sa tingin raw ba ni Yesuan ay madali silang makakaalis matapos nitong pagpapatayin ng mga disciple ng kanilang Kuraki Academy. Sa mga sinabi ng elder ay agad na ibinaba ni Yesuan ang kanyang kapatid at hinarang ang kanyang kamay upang protektahan ito kasunod ng pagtatanong niya rito kung ano ang kailangan ng naturang elder,
Na sinagot naman ng elder habang napapikit at napabuntong hininga na sino ito upang paslangin ang kanilang mga disciple sa kanyang harapan. Bigla namang nagpakawala ang elder ng malakas na enerhiya na bumalot sa buo niyang katawan kasabay ng kanyang pagbabante kina Yesuan na papaslangan niya ang mga ito, na ikinabahala naman ng ating bida ng kanyang maramdaman ang enerhiya na inilalabas ng elder kaya't ang tanging nasa kanyang isipan ay protektahan na lamang ang kanyang kapatid. Subalit mabilis namang naglaho ang elder mula sa kanilang harapan na hindi man lang nasundan ni Yesuan dahilan upang siya ay magulat sa bilis ng elder, at sa isang iglap ay lumitaw ito mula sa harapan nila Yesuan na nakahanda ng umatake gamit ang kanyang paa at balak na unahing paslangin ang kapatid nito. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinalag ni Yesuan ang atake gamit ang kanyang katawan na agad namang tumama sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay mapasukan ng dugo sa lakas ng atake. Maya-maya pa ay hindi nakayanan ni Yesuan ang natamo niyang pinsala at agad na bumagsak sa lupa habang yakap niya ang kanyang kapatid, na pinag-aalala naman nito dahil sa pagdurugo ng bibig ni Yesuan kaya't naitanong niya kung ayos lang ba ang ating bida. Habang patuloy ang pag-ulan kasabay ng pagkidlat mula sa langit ay lumapit ang elder kasama ang kanilang mga disciple at mayabang na pinagtawanan sina Yesuan, dahil sa pagiging madrama nito at hindi ba't isa raw magaling na mandirigma si Yesuan kaya't tumayo na ito at lumaban. Ngunit hindi pa natapos ang pananakot ng elder kina Yesuan ay agad naghanda ang elder upang muling atakihin sina Yesuan gamit ang kanyang kamao at sinasabing mas maigi ng paslangin niya na ang dalawa kaysa sa patagilan niya pa ito, ngunit matapos ang tensyonadong pagtatangka ng elder na paslangin sina Yesuan at ang kanyang kapatid, ay biglang dumating si Deputy Dean G at walang kahirap-hirap na sinipa ang elder dahilan upang ito ay mapalipad at tumilapon sa pader. Habang humahandusay naman ang elder matapos tumilapon ay tinawag pa siya ni Deputy Dean G at pinuna na sa halip na makipaglaban ito ng patas, ay inaabuso pa nito ang mahihina na isang asal na hindi nararapat sa isang elder ng isang kilalang academy. Samantala hindi naman makapaniwala ang elder sa paglitaw ni Deputy Dean G nang kanyang maramdaman na ang lakas nito ay nasa antas na ng Divine Harmony Realm, kaya't mabilis niyang pinag-utos sa kanilang mga disciple na tawagin ito si Dean Li Xuankang. Habang sa kabilang banda naman ay agad na lumapit si Deputy Dean G upang kamustahin si Yesuan, na sinagot naman ng ating bida na hindi siya mamamatay dahil lang sa ganoong atake. Ikinatuwa naman ito ni Deputy Dean G kaya naman ipinag-utos niya kay Yesuan na magmadali na itong bumangon nang sa gayon ay tuluyan na silang makauwi. Subalit sa hindi inaasahan ay ang pagdating naman ni Dean Li Xuankang ng Kuraki Academy na ikinabigla naman ni Deputy Dean G. Sa pagdating ni Dean Li Xuankang ay binati nito si Deputy Dean G habang ito ay nakasilong sa ilalim ng payong na hawak-hawak ni Bichin, ngunit malamig ang naging sagot ni Deputy Dean G kung ang nais ba nito ay painumin siya ng tsaa dahil sa tingin niya na hindi naman ito interesado rito. Samantala si Yesuan naman ay matalim na tinitingnan si Dean Li Xuankang sapagkat naramdaman niya na ang antas nito ay higit pa sa Divine Harmony Realm. Gayunpaman ay tumugon si Dean Li Xuankang sa sinabi ni Deputy Dean G habang tinitingnan ang bangkay ni Fenju na ang laging tanging hangad niya ay katahimikan, ngunit sa oras na iyon ay kinakailangan ng mamatay ng disciple niya na si Yesuan. Hindi naman sumang-ayon si Deputy Dean G sa nais mangyari ni Dean Li Xuankang. Aniya na habang siya ay nabubuhay ay walang ni sino man ang maaaring makasakit rito, kaya't hinamon niya ito na kung anong klaseng gusto nilang labanan sa pagitan ng Kuraki Academy at ng kanyang disciple kung isa-isa ba o lahat sila ay kanilang makakaharap. Hindi naman nagpakita ng kaba si Dean Li Xuankang, bagkus ay tinanggap pa ang hamon at mapanatag siyang tumayo habang nakasilong pa rin sa payong, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang nagliliyab na espada. Saad niya na kung matalo siya sa labanang one-on-one ay maaari na itong umalis, pero kung siya ang manalo ay kukunin nito ang ulo ni Yesuan. Sa kabila nito habang papalapit na ang sagupaan sa pagitan nina Deputy Dean G at Dean Li Xuankang ay isang malakas na boses ang biglang sumingit mula sa gilid at humawak sa balikat ni Dean Li Xuankang at sinasabing bakit kailangan pa makialam ng mga matatanda sa problemang usapin ng mga kabataan at maglaban. Mula roon ay ipinakita ang former lord ng Jiang Kingdom na nagngangalang Jiang Yutian kasama ang kanyang alagad habang nakangiti ito sa kanilang harapan,
ay naitanong naman ni Deputy Dingy at nagbigay galang kung bakit naruroon ang former lord ng Jiang Kingdom sa halip na harapin nito ang Tang Dynasty sa labas ng kanilang kaharian o hindi kaya naroon ito upang manood ng kanilang labanan. Sinagot naman ito ni former Lord Jiang Yutian na ang dalawang master ng dalawang akademya ay maglalaban at kung sakaling hindi siya tumungo roon ay malamang ay mawawasak ang kanilang kaharian dahil lamang sa dalawang master. Dagdag niya pa na ayon sa kanyang nalaman ay parehong may kasalanan ang Kuraki Academy at ang Kenglan Academy kaya naman para sa kanyang kapakanan ay tumigil na ang mga ito. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa sumingit si Deputy Dingy kung nais pa ba na makipaglaban ni Din Lishuankang dahil ayaw nitong tumayo sa gitna ng malakas na ulan, na sinagot naman nito na dalhin na lamang nito ang kanyang disciple ngunit sa susunod na pumaslang itong muli ng kanilang mga disciple ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ito. Sa mga sinabi ni Din Lishuankang ay ikinagalit ito ni Ye Zuan kaya naman agad niya itong dinuro ng espada dahil ang Kuraki Academy ang nagsimula ng gulo at nararapat na ay disiplina nito ang kanilang mga disciple. Agad naman na pinigilan ni Deputy Dingy si Ye Zuan ngunit bago pa man sila tuluyang lumisan ay sinabi niya na siya na ang bahala sa kanyang disciple at ayaw niya nang makita pa ang mga disciple ng Kuraki Academy na tumungo sa Kenglan Academy sapagkat kanya itong papatayin. Lumipat naman ang eksena mula sa Kenglan Academy at pinakita na magkasamang kumakain sina Deputy Dingy at ang lahat ng kanyang disciple at kanilang pinag-uusapan ang tungkol sa pagdukot sa kapatid ni Ye Zuan ng disciple ng Kuraki Academy. Dito ay seryosong sinabi ni Deputy Dingy na nagtalaga ng malaking premyo ang Kuraki Academy upang paslangin si Ye Zuan at ang lahat ng 72 branches ng Kuraki Academy ay maaaring lumusab upang paslangin si Ye Zuan kaya't kakaharapin nito ang napakaraming panganib. At kung sakaling dumating man ang oras na iyon ay kumpiyansa ba ang ating bida na talunin ang mga ito? Gayunpaman ay matapang na sinabi ni Ye Zuan na kahit na wala siyang lakas at kumpiyansang matatalo ito ay mayroon naman siyang tapang ng loob upang labanan ang mga ito hanggang kamatayan. Maging sila Mo Yun at Base ay agad na sumang-ayon kay Ye Zuan na kahit na wala silang lakas upang harapin ang mga ito ay mayroon naman silang tapang ng loob na kalabanan ang mga ito. Subalit ikinagalit naman ito ni Deputy Dingy dahilan upang batuhin niya ng tsinela si Mo Yun at Base na tumama sa kanilang mukha, sapagkat sa harap ng malalakas na disciple ng Kuraki Academy ay walang magagawa ang lakas ng loob nito at isa pa ay wag nitong maliitin ang Kuraki Academy lalo na ang mga main branch nito na kaya silang pagpapaslangan ng kanilang mga disciple. Matapos ang kanilang usapan sa hapagkainan ay agad na tumungo sina Ye Zuan sa kagubatan mula sa harapan ng mga kabundukan, kung saan ay naitanong ni Deputy Dingy kung alam ba ni Ye Zuan kung ano ang kakulangan sa kanyang katawan, na sinagot naman ni Ye Zuan na pera ang kulang sa kanya. Napasukan naman si Deputy Dingy nang marinig ang sagot ni Ye Zuan dahil sa hindi ito makapaniwala na iyon ang kanyang sasabihin. Kaya't agad niya itong hinampas sa ulo sapagkat hindi niya raw ito dadalhin roon upang pag-usapan lang ang tungkol sa pera. Samantala itinuro naman ni Deputy Dingy ang bundok na nasa kanilang harapan at saad niya na ang kakulangan ni Ye Zuan ay ang aura ng isang tunay na expert dahil kahit anong tapang ni Ye Zuan, kung hindi niya ito tinataglay at baliwala rin ang lahat tulad na lang ng isang bundok na nasa kanilang harapan na maaaring i-consider ni Ye Zuan na isang basura na nakaharang sa kanyang daraanan na makakasira sa kumpiyansa nito sa sarili anumang oras. Ngunit tila hindi naman nakuha ni Ye Zuan ang ibig sabihin ni Deputy Dingy at winikang hindi naman ito mukhang basura kaya sigurado raw ba ito sa kanyang ibig sabihin. Gayunpaman ay mas nilinaw ni Deputy Dingy ang kanyang ibig sabihin na kapag itinuring ni Ye Zuan na isang basura ang kanyang kalaban ay makakatulong ito upang tumaas ang aura niya ng mabilisan. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida dahil para sa kanya ang nararapat gawin ay tingnan at kilalanin ang lakas ng isang kalaban sapagkat napaka-importante na malaman kung makakaya mo ba itong talunin nang sa gayon ay hindi na kailangang magsakripisyo ng walang katuturan. Matapos marinig ni Deputy Dingy ang mga sinabi ni Ye Zuan ay agad din itong lumisan dahil sa wala naman itong kumpiyansa sa sarili ay mas maigi na hanapin muna nito ang kanyang kumpiyansa, subalit ipinagtataka naman ni Ye Zuan kung paano niya mahahanap sa kabundukan ang sinasabi nitong kumpiyansa.
Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang master ni Yesuan upang sangayunan ang mga sinabi ni Deputy Dingy dahil ito ay nasa tamang paggabay kay Yesuan upang hanapin ang kumpiyansa nito sa sarili tungo sa pagiging mas malakas. Wika niya pa na huwag mag-isip ng masyado ang ating bida dahil ang mas pag-isipan nito at nararapat maintindihan ni Yesuan ay ano ang dahilan ng paghugot nito ng kanyang sandata. Dito ay napagtanto ni Yesuan ang ibig sabihin ng kanyang master at ni Deputy Dingy na ang dahilan ng paghugot niya ng espada ay upang protektahan ang kanyang kapatid at magkaroon siya ng kumpiyansang patunayan na hindi siya mahina. Kaya't matapos maintindihan ni Yesuan lahat ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa malaking kabundukan na nasa kanyang harapan, na kung saan ay lumikha ito ng malaking hiwa sa katawan nito na nagresulta ng pagkakawasak ng bundok. Sa kabilang banda naman ay ikinamangha ito ng master ni Yesuan dahil sa hinaharap ay kailangan nitong panatilihin ang ganitong lakas sapagkat ito ang tunay na tinataglay niyang kakayahan. Makalipas ang buong gabi kinabukasan, sa ibang bahagi ng gubat sa burol ng Kanlan Academy ay tahimik ang paligid at ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng matatayog na bundok, ay naruroon ang kapatid ni Yesuan na abala sa pagkuha ng mga kabute na inilalagay niya sa isang basket upang gawing sangkap sa kanyang lulutuin sa hapagkainan. Subalit sa pagiging abala niya ay dumating mula sa kanyang likuran ang naturang indibidwal na nakatagpo nila mula sa Chenshan City habang sinasabi nito na kamuntikan na mapaslang ang kapatid nito dahil sa kanya. Agad na lumingon ang kapatid ni Yesuan nang marinig ang tinig ng naturang indibidwal at kanyang naalala na ito ang kanilang nakausap sa Chenshan City kaya't naitanong niya kung ano ang ginagawa nito roon, na sinagot naman ng naturang indibidwal na naroon siya upang hanapin ito, kasabay ng paghawak niya sa mukha ng kapatid ni Yesuan. Doon ay kanyang naikwento na narinig niya ang balita na halos kamuntikan ng mapaslang ang kapatid nito dahil sa kanya. Kaya naman siya raw ay nakapagdesisyon na dalhin na ang kapatid ni Yesuan sa kanilang Northern Cold Sect na kanyang tahanan at kung sakaling isasama niya ito roon ay magiging malakas ito at makakaya ng protektahan ang kanyang kapatid. Saad pa ng naturang indibidwal kasabay ng paghawak sa kamay ng kapatid ni Yesuan na tinataglay nito ang Special Cold Spirit at kung nanaisin nitong sumama sa kanya ay haasain ng Northern Cold Sect ang kakayahan nito at maaaring sa hinaharap ay mas magiging malakas pa ito kay Anlan Shu. Sa mga sinabi ng naturang indibidwal ay hindi makapaniwala ang kapatid ni Yesuan habang sinasabi niya sa kanyang isipan na makakaya niya ba talagang malagpasan si Anlan Shu. At dahil dito ay hindi na nagdalawang isip pa ang kapatid ng ating bida at agad na pumayag sapagkat kung magagawa raw nito na gawin siyang malakas ay sasama siya rito nang sa gayon ay siya naman ang paprotekta sa kanyang kapatid. Sa kanilang usapan ay napagpasyahan ng kapatid ni Yesuan na pansamantala munang manatili sa tabi ng ating bida bago siya tuluyang sumama, na sinang-ayunan naman ng naturang indibidwal. Mula naman sa Kenlan Academy ay may mga hangal na dumating na disciple ng Kuraki Academy sa harapan ng tarangkahan habang nilalait ito dahil sa sira-sirang istruktura ng mga gusali sapagkat sa hindi ang mga ito makapaniwala na magkakaroon ng isang sword cultivator ang tulad ng ganitong akademya. Sa gitna ng kanilang panglalait mula sa labas ay sakto namang dumating ang kapatid ni Yesuan mula sa kanilang likuran kaya't naitanong niya kung sino ang mga hinahanap nito na agad namang napansin ng mga hangal. Hindi naman nag-atubiling tutukan ng mga hangal na disciple ng Kuraki Academy ng espada sa leeg ang kapatid ni Yesuan upang tanungin kung nasaan ang ating bida. At dahil sa takot ay napasigaw ang kapatid nito upang tawagin si Yesuan na naruroon ang mga disciple ng Kuraki Academy. Sa gitna ng tensyon sa harapan ng Kenlan Academy ay biglang may matuli na aninong dumaan sa kalangitan na singbilis ng kidlat habang ang mga disciple ng Kuraki Academy na kanina'y mayayabang at nangungutya, ay napatingala at napalunok ng laway sa kanilang nakita. Maya-maya pa ay isang malakas na puwersa ang bumagsak sa lupa sa harap nila at mula sa alikabok ay lumitaw si Yesuan. Ang kanyang presensya ay tila nagbago, na naging mas matindi at mas nakakatakot kasabay ng kanyang pagsasabing mukhang hindi raw talaga siniseryoso ng Kuraki Academy ang kanyang mga sinabi na papaslangan niya ang lahat ng mga disciple nito. Gayunpaman sa biglaang pagdating ni Yesuan ay saglit na tigilan ang mga disciple ng Kuraki Academy.
Ngunit isang hangal ang buong tapang na humarap sa kanya na may kumpiyansa sa sarili at may masamang ngiti sa labi na nagpakilalang tangguo mula sa Kuraki Academy at naroon siya upang paslangin si Yezuan. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos ay biglang lumipad sa ere ang kanyang ulo nang mabilisan hiwain ni Yezuan ang kanyang leeg dahilan naman upang ikagulat ito ng mga kasamahan niyang disciple sa bilis ng pangyayari. Matapos paslangin ni Yezuan si Tangguo sa isang iglap ay tumitig siya sa natitirang mga disciple ng Kuraki Academy habang sa kanyang kamay ay nagliliyab ang kanyang espada na isang malinaw na tanda ng isang tunay na sword cultivator at pinagbantaan ng mga hangal na ito na kanyang papatayin. Kasunod ng pagtutok niya ng kanyang espada sa mga ito ay ang nasa isipan naman ng mga hangal ang pabuya na kanilang makukuha oras na mapaslang nila si Yezuan kaya't agad na sanang bubunot ng espada ang hangal. Ngunit sa ilang sandali ay mabilis lang ni Yezuan na pinaslang ang mga ito sa pagwasiwas niya ng kanyang espada habang nilalait ang mga ito na sobrang bagal nilang kumilos sa paghugot, at mula roon ay tumagas ang dugo sa katawan ng dalawa na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Hindi rin nagtagal ay niyaya ni Yezuan ang kanyang kapatid na pumasok na sa loob upang sila ay kumain habang ang mga bangkay naman ng mga hangal ay naiwan mula sa harapan ng Kenlan Academy. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos paslangin ni Yezuan ang mga hangal na disciple ng Kuraki Academy kung saan magsisimula na ang sunod-sunod na labanan sa pagitan ni Yezuan at ng mga disciple ng Kuraki Academy. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.